So ayun, okay, KGX mo sa akin lahat at nakita nyo naman, medyo kagising lang natin. Yan, no? Bigyan natin ng konting ano. Okay, TA tayo. Dito tayo ngayon sa Thailand, okay? So magti-TA lang tayo ng episode 30 natin. Kung mapapansin nyo, episode 28, sinabi natin magbabounce si BTC ng 81.6. Kaya lang, nung nag-TA tayo ng episode 29, so, syempre, tinignan natin yung charts, 4 hours time frame, nagbago yung support natin, 82. Diba? Kaya lang, pagdating ng 82, nag-bounce. No? Nag-bounce siya. So, dumiretso doon, nakuha yung cut loss natin nung mismong episode 29. Okay? Pero, nabawi siya ng Pi Network na ang cut loss, ang support natin is 0.70. Diba? No, ngayon, 0.70, ano na si Pi Network ngayon? Diba? Nasa 0.67 na. So, happy profit. Natalo tayo kay BTC ng 30%, pero panalo tayo kay Pi Network ng halos 100+%, 120 to 140%, no? Ngayon, ano yung magiging support and resistance natin? Episode 30, support and resistance natin kay BTC, okay? Ang magiging support and resistance pa rin natin kay BTC, kung mapapansin nyo, no? To episode 28 and 29, 81,600 and 82,000, di ba? Ngayon, kung mapapansin mo, ang support ko ay BTC still 82,000. Why? Kasi episode 28 and 29 natin, kung mapapansin nyo, wala, laging rejected kay 82. Pero pag nabasag niya ngayon si 82, ito yung nakikita ko na possible, baka biglang bumaba si BTC ngayon. Okay? Ngayon, kung titingnan naman natin, sa nakikita ko ngayon, kasi nandito ngayon ako sa charting natin ngayon kay BTC and Pi Network. Pero unahin lang muna natin si BTC, mga kapatid. Okay? So, BTC 82 ang support natin dito hanggang 81. Okay? Pag nabasag si 81, confirmation, possible bumaba pa yan. Okay? So, kung titignan natin, ang resistance ni BTC ngayon is malapit. Para sa akin, malapit naman, no? Ang resistance niya is 85,500 and 86,500. Malapit yan. Nasa 85 ngayon si BTC. Eksaktong 85,090. Okay? So, ngayon, kung titignan naman natin, nahihirapan kasi si BTC angatan ngayon yan eh. Yung 85,500 and 86,500. Hirap siya dyan, mga kapatid. Pero once na nabasag niya yan, possible ang next target niya 88,090. Yan ang next target niyan, mga kapatid. Okay? Lalo-lalo na ngayon, di ba? Parang ang daming news sa Twitter ngayon na pumayag na si ganito, pumayag na si ganito. Puro ganyan eh, di ba? Kung mapapansin nyo. Kaya ang importante sa atin, may support and resistance. Kasi kapag nakikinig ka sa ganyan, maugulat ka pa nga eh. Yung mga ibang coach na nakikita ko. No, ito yung disclaimer ha. Yung ibang mga, hindi naman ano, no, kumbaga parang, hindi na tayo magbabanggit ng name. Pero may mga nakita ko mga coaches, no, na porkit tumama lang yung prediction nila nung time na yon. Puta, grabe sa hype, no? Talagang akala mo sobrang solid na nung prediction nila. Samantalang tayo, kung mapapansin nyo, episode 1 to 27, solid na solid yun. Pero, never ako nagsabi na, predicted ko yan, di ba? Walang ganun, di ba? Kasi, bumabase tayo saan? Sa support and resistance. At, nagpo-profit tayo once na tinatamaan yun, di ba? Pero, isa lang ang lagi kong sinasabi sa inyo, no? Hindi 100% ang TA. No? Once na, kunyari, kung natalo ka ng episode 29 sa BTC, dapat hindi ubos yung asset mo. Diba? Kasi may cut loss tayo na 30%. And then, binawi ka ni Pi Network. Diba? So, kaya maganda yun. Maganda yung nangyari. Ngayon, episode 30, nasabi ko na kung ano yung TA natin kay BTC. Punta naman tayo kay Pi Network. Pi Network, TA natin. Kung titingnan natin dito sa nakikita ko, ang next support ni Pi Network ay 0.67 and 0.62. Okay? Kung ma-hold dyan, possible magkaroon ng short-term na bounce. Pwedeng bumalik ng 70 once na ma-hold si 0.67. Pero pag nabasag yan si 0.67, tapos nabasag din si 0.62, no, possible makita na natin si 0.60 o mas mababa pa. No? Doon sa, kasi 0.66 pinakamababa eh. Pero pag nabasag si 0.67, bumagsak yan hanggang 0.60. 61, possible 0.60 and 0.59 na yung makikita natin dito. Okay? So, resistance natin, kailangan mabasag niya si 0.70. Kailangan ma-hold niya yan. Kailangan, kung mabasag niya si 0.70, pumunta siya ng 0.72. At kapag nakapunta siya ng 0.72, dapat ma-hold niya yan. Pag na-hold niya yan, babalik tayo sa 0.75 and 0.76. No? So, ayan yun. Yan lang naman yung nakikita ko dito. Sabi nga natin, ang pinaka, anong strategy ang pwede natin gawin? So, dapat, once na ma-hold si BTC sa nakikita ko
at tumataas yung volume, possible makuha si 85K and 86K. At kapag nakuha natin si 86K at mataas pa rin yung volume, possible yung 88 and 90K. Okay? So, para naman kay Pi, hintayin mo yung confirmation na mabasag si 0.67. No, pag nakita mo yung basag ni 0.67 yan, pwede ka mag-short dyan, no, hanggang 0.61. And then pag nabasag si 0.62 pala, 0.62, possible makita na natin si 0.60 and 0.59. Okay? So, episode 30, TA yan. Ang ginagawa namin, nagti-trigger kami. No, kapag naka-trigger na kami doon sa sinabi kong support and resistance, hahayaan lang namin yan, no? Basta pag nakuha, papasok automatic, 'di ba? Pero hangga't hindi nakukuha yung support and resistance, hindi naman kami pumapasok. No, yun lang ginagawa namin, trigger and happy life lang. So maglalakad na lang kami, magtatrabaho kami, tapos titingnan na lang namin kung nakuha yung support. Pag nakuha yung support, may nakaset ka naman na profit mo na 20%. So makikita mo naman kung nag-profit ka or ongoing yung trade. Okay? Sa mga wala pa sa Telegram natin, no, gamitin yung link natin sa description, sa comment section, tapos PM nyo sa Telegram para at least may pasok ko kayo sa pinaka-Telegram natin ng altcoins, BTC, Pi Network, at kung ano-anong token. Okay? Saludo.